Gagawin daw hong state witness si Martin Romualdez. May kaugnayan dito sa mga anomalya ng flood control projects at iba pang mga kaperahan o kakwartahang ninakaw na nabulgar nito lang kamakailan. Credible ba? Tama ba na gawing state witness itong si Tambaloslos? Anong pagbabasehan? Paano ba pumipili ng state witness? Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Tuloy-tuloy lamang po ang ating ginagawang pagsasahimpapawid ng ating pong mga puna at ng ating mga komentaryo hinggil po sa nangyayari ngayon. Talagang napakahirap gisingin itong mga nagtutulog-tulugan. Lalo na ho yung mga congressman na sabi nila wala silang kasalanan pero nananahimik sa isang tabi. Di natin maintindihan kung bakit. Sapagkat, kung tutusin, alam ko naman kung anong dahilan. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila kayang sawatain ang mga naggagaling-galingan at mga nagtatapang-tapangan na mga pinuno-kuno dyan ho sa mababang kapulungan. Ito hong ICI ay dinalaw ni Ferdinand Martin Romualdez. Kwentuhan lang sila doon. Kasi plano ni Tambaloslos na siya ay maging state witness. Gusto niya yun. Yun ang kanilang pinag-usapan. Tinatanong paano daw mangyayari. Paano daw mangyayari. Ano pwede niyang gawin. At pagkatapos ay paanong lalabas na siya ay walang kasalanan. Yan. Kasi, alam mo din nyo, ang pagpili ng isang state witness, again, ito sabi ng mga eksperto, hindi naman ko ako abogado, pero sabi ng mga eksperto, ang pagpili ng state witness ay mula doon sa lesser evil. Yan. Doon sa most guilty. Oo. Kasi kung ikaw ho ay most guilty, abay, teka muna. Ay, paano ka gagawin state witness? Ay, lahat ng bagay, alam mo. Tapos ikaw, ma-absuelto. Bakit ho ang pinipili ay yung na most guilty? Ibig sabihin yung less guilty o yung pinakakakaunti ang kasalanan sa pangyayari. Bakit ho kailangan i-determine na yun? Kasi isa sa mga perks ng pagiging state witness, edi ma-absuelto ka sa kaso. Yan. Papayag ba kayo ng isang Tambaloslos ma-absuelto sa kaso? Natural, hindi. Plus the fact na lahat ng mga tao ang itinuturo ay si Tambaloslos. Kasama itong si Saldico at iba pang mga miyembro ng mababang kapulungan. Ay bakit nangyari lumalabas ay walang kasalanan itong si Martin Romualdez? Ang kapal ng mukha nitong lintik na ito. Di ba ga? Tignan yung maigi yung pagmumukha niya. Nung bumaba sa sasakyan, binati ng media, ang sama talaga ng hilat siya ng pagmumukha. Tapos naka-close up pa. May nagtanong doon, isa, bakit ngayon ka lang nagpakita, sir? Kasi nga hindi lumalabas, nagtatago. Ngayon, para maging maganda ang kanilang political stunt, ay pinalabas nila si Martin Romualdez para sabihing may kredibilidad at may kakayanan ang ICI na ipatawag kung sino kailangan itong ipatawag. Pero di ba ga, yung binabanggit ko kanina yun ay presumption ko lang. Bakit ko nasabi yun? Kasi hindi nga natin alam kung ano nangyayari doon sa loob ng ICI. Itinatago nga nila, hindi ba ga? Kaya sinabi ko na lang na, ang pagkakaalam ko at ang pagkakaintindi ko, si Romualdez pumunta doon, humingi ng payo para malaman kung paano siya magiging state witness. At anong may tutulong ng ICI sa kanyang sitwasyon para ituring siyang state witness. Kaya nagkwentuhan sila doon, maghapon. Edi syempre, ang sasabihin ng mga nakakarinig ng mga sinabi ko ngayon, na ako'y nagsisinungaling, ay natural. Kasi hindi ko alam. Hindi namin alam kung ano nangyayari dyan, itinatago ninyo eh. Di ba ga?
At pagkatapos, may ilalabas kayo mga releases, kayo lang ang nakakaintindi. Kayo lang ang nakakita, kayo lang ang nakaalam. Mga sinabi ninyo yan. Hindi yan sinabi ng malayang pahayag. Hindi yan sinabi sa isang bukas na pagtalakay o talakayan. Hindi. Sinabi yan sa loob ng isang saradong pintuan na kayo-kayo lang ang tao. Malay namin kung yan nga nangyari dyan. Kaya wala kayong kredibilidad, ICI. Pare-pareho kayo. Puro kayo mga sinungaling. Puro kayo mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Wala kayong gagawin at wala kayong alam gawin kundi babuyin ang Pilipinas at ang taong bayan. Ngayon, sa kabila ng lahat, teka muna. Ngayon, dapat nasabihang mahiya naman kayo. Kayo, pinasusweldo kayo ng tao. Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Pero anong ginagawa ninyo? Grabe. Sobra. Tapos, ang mga gagawin ng iba pa ninyong mga kaalyado, na kapwa ninyo mga demonyo sa gobyernong ito ng baboy na administrasyong Marcos, ang gagawin ninyo, patuloy ninyong hahanapan ng butas ay mga Duterte. Lintik na yan. Hindi ba kayo nagsasawa? Ang dami problema ng Pilipinas, mga Duterte. Ayoko magmura, pero ayoko sanang maging ganito. Gusto ko yung unang mga episode natin na tayo malumanay lang, di ba ga? Kaso mo nakakabwisit na Talagang nakakagalit na. Kung ikaw ay galit na parang galit ka na tapos, patsyunta ka. Anak ng nanay. Sino ba niniwala? Di ba ga? Kaya sitwasyon natin ito mga kaabante, ay kaawa-awa ho ang Pilipinas. Kaawa ho ang Pilipinas. Kaya lang wala na yung mga Pilipino ngayon ay wala na hong tapang na kagaya ng mga Pilipino noon. Ang Pilipino ngayon ay puro daldal na lang. Kahit na yung mga kasing edad ko. Yung mga kasing edad ko, wala na. Puro daldal na rin lang. Bakit? Kasi, ang mindset nila is ayaw naming dumanas ng hirap ang aming mga anak. Ayaw naming maranasan yung hirap na dinanas. Ayaw naming maranasan nila yung hirap na dinanas namin. Hindi ba ninyo alam na yung hirap na dinanas natin ang nagpatibay sa atin kaya tayo buhay pa hanggang ngayon at lumalaban? At yan din ang magpapatibay sa inyong mga anak na tingnan nyo, sa panahon ngayon, ang mga kabataan, lampa. Mayayabang lang pero lampa. Di ba? Matatalino lang, magaling kumita ng pera pero hindi rin marunong gumamit ng salapi. And at the end of the day, lampa. Di ba? Kaya, tama, wala tayong gagawin. Maghintay na lang kayo ng 2028 at pagkatapos, singilin ninyo uli sila. Iboto uli ninyo yung mga demonyong nakaupo ngayon. Yun lang. Kami naman ako ilang taon na lang ilalagi ko sa mundo. 52 anyos na ako. So, dahil ako sabi ni Lord, aabutin pa ako ng 350 years, di meron pa akong 298 years to live na lang. Kayo, hanggang kailan kayo mabubuhay? Kayong mga sinungaling, kayong mga bayaran, kayong mga nakikinabang sa ninakaw na salapi mula sa taong bayan. Habang buhay. Walang hanggan. Ako hanggang 250 years, 350 years lang. Pero kayo, magdusa man ako dito sa mundong ibabaw, kayo, walang hanggan. Sapagkat diretso kayo doon sa dagatang apoy. Walang tigil yun. Di ba? Ngayon sa halip na magtrabaho tayo, pakita ninyong seryoso kayo, wala. Dahil nakatuon pa rin kayo lahat ay sa mga Duterte. Gusto pa rin ninyong wasakin ang mga Duterte hanggang ngayon, na lalo ninyong pinalalakas. Di ba kayo? Bobo ba talaga kayo? O bangag lang talaga kayo? Pati si Bongo. Si Bongo na simulat sa pool, ang trabaho niya, tumulong. Ala naman sa inyong, kahit nga si Bato, hindi nga magawa yung ginagawa ni Bongo. Di ba ga? Pero kung saan may kalamidad, si Bongo, unang-una pumupunta, pati si Bongo. Sinisilip. Bakit? Hinahanapan ng butas. Kasi ayaw nilang makabalik na.
Dahil ang worry ng marami, pagka si Bongo nagtagal sa kanyang pwesto, he might be possible, baka siya ay maging isa sa mga presidentiables pa dahil sa mga nangyayari na ito. O kaya, siya na yung maging vice president ni Sara Duterte sa 2028. Kaya lalong ninenervyos itong mga demonyo ngayon sa gobyerno at yung mga bangag na nakapaligid kay presidente. Kaya, nako, Mariosep, huwag na ninyong galitin ang taong bayan. Ikaw tambaluslos, sobra ka na. Grabe ng kademonyohan mo sa buhay. Grabe ng kademonyohan mo. Hindi ka na tao. Hindi ka na tao. Ngayon, pati yung mga farm to market roads at mga project na pinunduhan ng party list, hindi rin niya ayaw din lang ilabas. Bakit? Kasi karamihan ng pondo napunta sa tingog party list. Ay sino yung tingog? Ang party list, ang tingog na party list ay kay Martin Romualdez din yan. Na ang nakaupo ngayon bilang kinatawan sa Kongreso ay ang asawa niya, si Yeda Romualdez. Hindi nila mailabas sapagkat lalong magpapalakas sa hinuha ng tao bayan na talagang walang ginagawa itong Romualdez na ito kundi magnakaw at gamitin ng salapi sa kanyang pangangampanya sa 2028 presidential elections. Maraming salamat mga kabayan. Maraming salamat mga kaibigan. Sumainyo sa na mga edisyon ng ating programa ngayong pong araw na ito. Sa ngalan po ng ating mga kaibigan at nagpatuloy nagbibigay ng impormasyon sa atin, thank you very much. Manteban, salamat po. Sa iyong mga ibinibigay sa aking impormasyon. Huwag kayong mag-alala. Ito ho ay magtutuloy-tuloy. Bagamat medyo napuputol ako doon sa pagpupost natin, tuloy-tuloy lang ho yan. At i-update ho natin lahat po ng aking mga ginawa ay isasahin pa po ko rin puli. Kaya relax lang kayo. At may problema lang ho yung aking sistema. At lahat ho yan ay mapapakinggan po ninyo. Thank you. Again, ako po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito sa YouTube. Ako po inyong lingkod, Ron Ramos po. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Samahan po ninyo ko, tuloy-tuloy natin gisingin ang mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Dagundong. Dagundong!